bibigyan mo ng rate ang ating Pangulo ngayon, 1 to 10, Yan, sir. sa kanyang performance bilang Pangulo? Hindi na ako naaayon sa kanyang ang kanyang proyekto kasi nung Nako mga kababayan, talagang umiinit lalo ang usapin patungkol sa impeachment laban kay VP Sara Duterte. Although ako, isa din ako sa mga sumusuporta talaga even the time noong Pangulong Rodrigo Duterte, no? Marami na nga mga vlogger nagsipagbaliktatan nung hindi na Pangulo si Pangulong Duterte, no? Talagang binabanatan na nila si Pangulong Duterte. Pero itong usapin patungkol sa impeachment, gusto ko rin talaga matuluyan. Nung una, medyo nakakalungkot, no? Dahil nga syempre, imbes napakaraming mga problema ng ating bansa ngayon, ang pagtuunan ng gobyerno, mas inuuna pa ito ang impeachment na batid naman natin ay nagdudulot ng pagkahiwa-hiwalay, ng pagkabuklod-buklod ng nating mga kababayan, no? So ngayon, itong usapin patungkol sa impeachment, nung una, ayaw namin yan. Pero ngayon, dahil nga po sinabi ni VP Sara, talking about doon sa bloodbath, no? Alam nyo, yun yung nagpa-excited sa amin. Kaming lahat, halos lahat ng mga DDS, talagang excited matuloy ang impeachment. Pero sabi nga ni Atty. Rowena Gonzon, itong si Atty. Rowena Gonzon certified ito na di lawan that time pink lawan. Actually, way back 2022, isa ito sa mga bumabanat kay Bongbong Marcos and matatandaan natin, nasa panig po ito ni former Vice President Leni Robredo. Pero ngayon, nakikita natin na talagang para nagiging kakampi sa kasi ngayon ng mga DDS, mga kababayan. Ngayon, hindi pa nagsisimula ang trial kay itong impeachment ni VP Sara. Talagang bloodbath na, sabi nga ni Atty. Rowena Gonzon. Medyo madugo na ang labanan diyan sa Senado, mga kababayan. Nakikita naman natin, nagkakagulo-gulo na sila, no? Hindi nila, maraming sinagsasabi na hindi dapat tumawid doon sa 20th Congress. No? Marami naman nagsasabi, may mga iilan. Although mas maraming nagsasabi na hindi dapat tumawid, pero may mga iilan na nagsasabing tumawid. No? Sino yon? Sila yon, mga anti-Duterte, sila Risa Ontiveros. Actually, dati, noon pa man yan Ganyan talaga yan, mga kababayan. Galit na galit ang pumuputok yung mga budhi nila pag-uusapan ho natin ang mga Duterte. Dahil alam naman natin na talagang mahal na mahal ng sambayan ng Pilipino ang mga Duterte. Until now, kahit nga dinala nila si Pangulong Duterte doon sa The Hague. Ngayon, balik tayo doon sa usapan ng impeachment, no? So, medyo nalulungkot, even yung mga kasama ko dati, mga kababayan, nakikita ko yung mga vlog nila, sabi nga nila, dapat do umano matuloy sa amin din, dapat talaga matuloy, no? Para sa akin, kasi excited talaga ako doon sa bloodbath. Nung napadpad po ako, mga kababayan, nung sa Manila Bay, dahil namasyal nga ako, tiningnan ko, dahil alam naman natin ang Manila Bay, isa po ito sa naging legacy ng Duterte administration. Dahil nung una-una ako ditong dumating sa NCR, no, so namasyal ako dito way back 2014, nung panahon na po ito ni 2014, panahon ni Pinoy ito Ito, nung mayroon ako doon na interview na isang ginang at tinanong ko nga kung ano yung kanyang reaksyon patungkol dito sa Manila Bay Rehabilitation. So, isingit lang natin to saglit bago natin balikan ulit to kasi gusto ko to ang mga naging sagot ni ate, no? Doon nung tinanong ko siya patungkol doon sa impeachment, tinanong ko siya patungkol doon kay Pangulong Duterte, tinanong ko siya patungkol doon sa dito sa Manila Bay Rehabilitation. Ma'am, ano yung opinion nyo dito sa Manila Bay? Ayun sa nalalaman ko, dati itong isang Manila Bay. So masukal, maraming basura. Lalo na pag may bagyo, daungan ng mga basura galing kung saan-saan. Ngayon nagulat na lang ako, ginawa ng Dolomite Beach. So first time ako nakarating dito, so maganda. Akala mo Boracay dahil white sand or white rocks, and lalo na yung... Putulin lang natin saglit, mga kababayan, dahil nga po, noong panahon po yan ng 2019, which is alam naman natin, 2019, kasagsagan talaga ng pandemya noon. Alam mo, natatandaan ko dyan, noong 2019, napakaraming realista dyan. Lalo na yung pinamumunuan ni Raul Manuel, yung Kabataan Ho Party List na yan, mga kababayan. Kung papansinin nyo po, ang sinasabi ho nila that time, sayang daw ang pera na gagamitin sa pagpapagawa dyan sa Manila Bay Rehabilitation. Pangalawa, sabi nila, yung mga itatambak di umano ng mga white sand at saka yung mga buhangin dyan ay mawawash out. No? Pero until now, 2019, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 2025 na rin po tayo, but until now, nandyan pa rin po yan, mga kababayan. And napapakinabangan pa rin po ng sambayan ng Pilipino. Pinaka-big stone nila. Kaya namangha kami. So, amazing place. O, di ba? Ma'am, isa na lang ma'am. Pabor ho ba kayo doon sa ginawa nila na dinakip si former President Duterte at dinala doon sa ICC? Bilang Pilipino? Bilang Pilipino, maraming, sa akin lang, nagulat ako, bakit gano'n ginagano nila si President Duterte. So, ngayon na tayong mga Pinoy, tayong mga Pilipino, bakit natin siya binoto bilang maging presidente sa ating bansa? And then, ginawa nila ng kaso, kesyo ganito ang kaso niya. So, bilang ako, nalulungkot ako. Kasi, taga Davao siya, ako taga Cebu, as Bisaya. So, nasasaktan ako. Kaya, ibalik mga kababayan, kung matatandaan po ninyo, si Gwen Garcia,
yun nga, yung natalong gobernador ng Cebu. Kung matatandaan po ninyo ng mga panahon ni Pangulong Duterte, yan po ay member din ng PDP Laban. Pero nitong naging nitong administrasyon ni Bongbong Marcos, ang nangyari ho, siya po ay kumalas sa PDP Laban at yun nga, ang naging kalaban niya doon sa Cebu nung nakaraang eleksyon lang, nakakatapos lamang ay si Pam, no? Which is ito po ay nanalo, galing din po ito sa partido po nitong PDP Laban, which is alam naman natin kung gaano pa rin po kalakas until now ang power ho ng mga Duterte dyan sa Cebu. Until now talagang minamahal ng mga taga Cebu itong ho ang mga Duterte. President Duterte dito sa Pilipinas, kung saan man siya. Okay, yun lang. Okay ma'am, last question na lang. Isang tanong na lang. Oh, Kung bibigyan mo ng rate ang ating Pangulo ngayon, 1 to 10, Yan rin. sa kanyang performance bilang Pangulo, hindi na ako naaayon sa kanyang ang kanyang proyekto kasi nung nahampan niya siya, ibalik natin na bilang presidente si BBM. So, binoto ko siya. Ang akala ko, ang pangako is pangako, itutupad niya. So, why not ngayon, lalong nagkagulo ang tao. Gumawa sila sa akin, sa pandemik Yes ko, po. marami silang mga anomalyang pinasukan. So, hanggang sa naging vice niya si Sara Duterte, siguro, ginawa na lang nila yung paraan para maikulong si Tatay Digong, para Alam nyo kasi mga kababayan, putulin ko lang saglit, noong 2022, nung national election, presidential, isa talaga sa naging pangako noon ni Bongbong Marcos is continuity ng Duterte administration. Yung mga project which is build, no? Lahat po ng mga project noon ng Duterte administration. Pero lalo-lalo na yung mga build, yung LRT1 from Baclaran to Cavite, until now, hindi ho nadudugtungan yung girder. And yun, hindi nadugtungan. Kung ano yung natapos po ng Duterte administration, hanggang doon lang talaga mga kababayan. Maraming mga project talaga na talagang naudlot ng itong administrasyon ni Bongbong Marcos. At saka isa pa, tandaan po ninyo. Isipin nyo isa po si Pangulong Duterte sa pinakamataas po na mayroong nakuhang ratings bago bumaba bilang Pangulo ng Pilipinas. Kaya nga po, kung titingnan po natin, sinasabi nitong mga ng mga Marcos loyalists na sinasabi ho nila na hindi di umano mananalo si BP Sara kung hindi dahil kay Bongbong Marcos. Ito kasi ang labanan ngayon no, sa politics. Ito yung sinasabi nila, hindi mananalo si Sara kung hindi dahil kay Bongbong Marcos, which is mali, mga kababayan. Dahil unang-una, kung pagbabasihan po natin, kung pangit po ang naging administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte, kasi sinasabi nila, mamamatay tao daw, no? Yun ang binabato, which is nung mga kasama ko dati na kami naman po ay sama-sama noong nagko-cover kay Pangulong Rodrigo Duterte. Okay? Pero nakita natin, bago siya bumaba, 1 month before ng kanyang pagkatapos ng kanyang pagiging Pangulo, talagang nakakuha siya ng almost 90 kanyang trust ratings na time, mga kababayan. Kaya nakita nga po natin, first time in the history na isang vice president, no, talagang nakakuha ng 32 million votes. First time in the history po yan na nakakuha po siya ng pinakamataas na boto, mga kababayan. Diba? Kaya mali yung sinasabi ho ng mga loyalista na hindi mananalo si Sara kung hindi dahil kay Bongbong. Mali ho yan, mga kababayan. Dahil binoto talaga yan si Bongbong Marcos dahil sa mga pangako niya noon na continuity. No? Pangalawa, siguro dahil din doon sa kanyang ama, magkasabay na kasi yun Kaya bis kasi doon sa mga survey namin the time, dalawang grounds kung bakit binoto nila si Bongbong Marcos. Una, dahil nga ito ay katandim ni BP Sara Duterte, which is naging talagang maganda ang naging performance ng kanyang amang si Pangulong Duterte. Pangalawa, dahil nga po inaasahan ng sambayan ng Pilipino na di umano, sabi kasi ng mga senior citizen na nakakausap ko the time, Luzon, Visayas, Mindanao, na maganda ang pamumuno ng itong Marcos senior, which is hindi ko naman naabutan yon kasi pinanganak ako 1998 So hindi ko alam kung wala na yun nung pinanganak ako. So hindi ko naabutan yon. So yun lang naman ho ay kwento ho ng mga senior citizen sa akin nung 2022 national election, mga kababayan. So dalawang grounds kung bakit siya nanalo. Pero ngayon, wala na. Talo na yan sa susunod na eleksyon. At saka pangatlo, kung mapapansin po ninyo, itong kakatapos na eleksyon, ang sinabi po ni Bongbong Marcos is 12-0. Okay? So, ginawa nila, pinatakip nila, pinadala nila sa dahig si former President Duterte, may mga nag-file ng impeachment complaint laban kay BP Sara Duterte. Tapos lahat yun, talagang tuloy-tuloy yung mga kababayan. Tapos sabi nila 12-0. Pero ang nangyari, halos lahat naman talaga ng nasa administrasyon, yung mga senador ay natalo. Although, si Ping Lacson, alam natin, kahit hindi yan maging part ho ng alyansa, mananalo yan. May mga pangalan na talaga mga yan. Talagang bubuto talaga ng sambayan ng Pilipino yan. Sila Tito Soto, may mga pangalan yan. Pero yung mga baguhan, which is na sumali sa alyansa ni Bongbong Marcos, talagang mga nalaglag. Buti nga si Amy Marcos inendorso pa ni Sara Duterte ni Vice President. Kasi kung hindi, malamang laglag yan, mga kababayan. No? Pero until now,
hindi ko, wala pa din. Marami pa rin sa mga DDS ang wala pa rin tiwala dito kay Amy Marcos. Napakarami pa rin po until now, mga kababayan. Dahil alam naman natin, siya ho ay kapatid. But ituloy natin to sinasabi ko niya. I-impeach si Vice. So hindi maganda yung kanilang ginagawa sa ating Vice, lalo na kay Tatay Digong. So bilang presidente, maging tao naman siya para maitaguyod niya kung gaano humawak sa ating bansa. Para hindi tayo mapahiya sa ibang dayuhan dito sa ating bansa din. Okay, maraming salamat, ma'am. Okay. Thank you po. Kung papansinin kasi natin, itong dating Congressman Tevez, which is ito po ay akusado sa doon nga po kay kay Digamo yung nangyaring hindi ka nais-nais doon, mga kabayan, sa kanilang lugar, at ito po ay akusado nga po ng siya di umano ang gumawa nito. Ito yung mga inaakusa sa kanya. Ang ginawa po nila, kinuha po nila sa ano bang bansa to, sa ano bang bansa yun kila yung kay Tevez, Texas, sa Texas. Correct me if I'm wrong, mga kababayan. Pero kinuha po nila doon at dinala po dito sa bansang Pilipinas. Pero ang ginawa po nila kay Pangulong Duterte, which is sinasabi nga po natin, kung sa tingin po nila nagkasala si Pangulong Duterte, kung sa tingin po nila, o dito naman nagkasala si Pangulong Duterte, kung sa tingin nila, so may mga korte naman po tayo dito at gumagana naman po yan. So ang nangyari, dinakip si Pangulong Duterte, dinala doon sa ibang bansa para doon husgahan. Which is, mga kababayan, alam naman natin, dito nagkasala kung sa tingin ho nila, no? So yun ang mga usapin, mga kababayan, na talagang mainit ho until now. Kaya ngayon, haharap tayo dito naman sa impeachment ni VP Sara Duterte. But umaasa pa din po tayo na sa lalong mabilis na panahon ho ay makakabalik si Pangulong Rodrigo Duterte. At saka isa pa, mga kababayan, pansinin po ninyo, even sa ating po mga men in uniform. Okay, kasali po dito yung mga sundalo, pulis, no? Mga media. Ang lumabas po na doon po sa eleksyon ay talagang nag-number 1 si Bongo. Doon po sa mga ibinoto po ng ating mga men in uniform. Number 1 si Bongo. Nandyan din si Bato, number 2. Sunod-sunod yun sila Bondok, sila Atty. Bondok, Raul Rambino. So, ibig sabihin, nakikita po natin na even yung mga men in uniform natin, tahimik lang sila, pero talagang yung kanila talagang gusto, no? Talagang yan naman talaga ang naging resulta ay talagang mga kaalyado po ni Pangulong Rodrigo Duterte. So, malinaw po yan, mga kababayan. Kaya nga po, at this time, no, makikita naman natin, mukhang kung matutuloy man ang impeachment, mukhang hindi yan. Hindi yan si VP Sara Duterte. So abangan nyo dahil panapanahon lang yan. Even yung mga nakasama namin dati, panapanahon lang yan. Pag dumating yung time, at saka alam kong darating ang time, 2028, VP Sara ang ating presidente, mga kababayan. So, sinasabi po nila, siguro kasi ang talking about paghihiganti, parang normal na kasi yan. Kahit sabihin ng mga Duterte, hindi kami maghihiganti dyan sa mga Marcos, ginawa nila sa aking ama, no? Dahil, di ba, isipin nyo yun, mga kababayan, nanalo sila dahil sa mga Duterte. Tapos, ang ginawa ho nila, pinadala si Tatay Digong doon sa Dahig. Which is, nung panahon ho ni Tatay Digong, pinalibing si Ferdinand Marcos sa libingan ho ng mga bayani. Napakatagal na rin na panahon na hindi ho nalilibing. Even kahit yung kanyang pinsan ay naging presidente, ay hindi ho naipilibing itong si Ferdinand Marcos Sr., mga kababayan. Pero ang ginawa nila, grabe, no? Talagang, grabe si Bongbong ba? Oo, grabe yung sinukli sa mga Duterte. Pero malinaw na sa sikat ng araw, malinaw pa sa sikat ng araw na ang ating susunod na Pangulo ay si VP Sara. So, ready na din kayo kasi, siyempre, batid kung talagang yan. Tingnan natin sa mga susunod na kabanata, mga kababayan.